Good morning Pilipinas! Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon, gusto ko lang gumawa ng maiksi na opinion or komento sa napanood naming hearing sa House of Representatives tungkol sa nangyaring hearing sa pagtaas ng krudo natin or gasolina sa ating bansa. Meron lang kasi akong napansin doon na isang government official na sumagot sa simpleng tanong ni Kong Paulo Henry Marcoleta. At ang kanyang tanong ay napakasimple lang. Ang tanong niya, bakit bumaba na ang Brent crude price sa world market ng 15%? Bakit ang presyo ng gasolina natin or krudo sa ating bansa ay nananatiling mataas? Hindi ako satisfied dun sa kanyang sagot kasi halatang may kamalian talaga sa kanyang sinabi. Kung ako nga ang tatanungin nyo, kung ako to, opinion ko to, budol yung kanyang pagsagot. Bakit uka nyo? Kasi ang sagot niya, hindi direktang apektado daw tayo or hindi tayo nagbe-benefit agad sa pagbaba nun. Mga kababayan, sa videong ito, himayin po natin kung bakit ang tawag dito, kung bakit may mali sa lahat ng sinasabi niya. Magsasabi tayo ng katotohanan na hindi nila kayang pabulaanan. Kasi nababase ito sa batas at sa world market price. Para sa kaalaman ng lahat, explain po natin ano yung ibig sabihin ng Brent crude. Ang Brent crude po ay benchmark. Benchmark o gold standard ng presyuhan ng langis sa world market. Ika nga, ito ay compass natin ng bawat bansa sa presyo ng kalakaran ng langis sa world market. Kapag tumaas ang presyo neto, magtataas ang lahat. Kapag bumaba, bababa din lahat. Ngayon, kasi base sa aking research, ang gold standard o benchmark na sinasabi natin na Brent crude oil, na mahigit 2/3 ng buong mundo kasi ang nakaano dito. Ang tawag ito? Tumitingin dito para sa presyuhan ng langis. Kaya nung sinabi ng opisyal na hindi tayo direktang apektado, ito ay isang technical lie, mga kababayan. Bakit po kanyo? Dahil ang Middle East crude po na binibili natin ay naka-anchor o nakatali sa Brent price natin o Brent crude price po sa world market. Kapag sinabi nilang hindi ito benchmark natin, naku po, pag ganyan ba, ibig sabihin tinatalikuran nila ang basic economics trading or oil trading? Diba? Bakit ganon? Huwag nyo naman sana kami lokohin, mga ma'am sir. Or either baka naman, hindi ko alam kung hindi mo lang talaga alam, di ka nag-research, diba? Pero dapat ata himay-himayin natin kung bakit mali ang iyong kasagutan, sir. Ang double standard po kasi ng pagtaas. Napansin nyo ba, kapag tumaas ang presyo ng Brent crude market, sa world market, ngayong gabi, bukas na bukas, tumataas po ang presyo ng ating gasolina. As in, kagabi, in-announce, bukas tumaas ang presyo agad. Pero, mapapansin nyo, kapag bumaba, hirap na hirap silang ibaba. Dito nyo makikita ang double standard. Di ba dapat bumaba din? Bakit mananatiling? Maintindihan ko, kung yung tumaas, tapos nag-order sila, kaya kailangan natin ata, sir, mga ma'am and sir, at saka mga kababayan, hingin natin ang record ng kanilang, ang tawag dito, inventory. Kung bakit sila nagtaas, di ba usually kasi dapat, kahit naman sa ang negosyo, may buffer ka ng iyong stocks. Sure na sure ako, may stocks kayo. Bakit nung sumipa ang giyera, bigla agad kayo nagtaas ng presyo? May stock pa kayo, stock pa po yan. May maliho kaya natatawag po kayong double standard. Kayang-kaya nyo magtaas pag nagtaas, pero hirap na hirap kayong magbaba pag nagbaba. Okay? Let's be realistic here. Kaya dapat bigyan nyo kami ng kopya ng inyong mga inventory stocks for the past 3 months before nagkagyera. Okay? Himayin natin. 'Di ba? Sabi nila kasi, ang alibay nila kasi is nagbibase sila sa world market price. Again, katulad ng sinabi ko, bumaba, ayaw bumaba sa atin. Pag tumaas, taas lang sila ng taas, di ba? Okay. Pero ngayong bumaba na ng 15% Brent dahil sa mga framework ceasefire nga nila, wala pa rin. Datos to ngayong April
Bakit biglang kailangan nila pa ng 2 linggo na inventory lag bago magbaba? Di ba parang hirap na hirap nga tayo makakuha ng langis. So yung meron sila stock pa. Yun ang pagkakaintindi ko, di ba? Ito ay malinaw na pagpabor lamang. Pagpabor lamang sa mga oil companies. Bakit ang ahensya ng gobyerno natin nagiging protector na ng mga private companies na imbes ang proteksyonan ay bulsa ng masa? Ang hirap po ng buhay ngayon. Ang mahal ng bilhin, sasabihin na walang crisis. Mga ma'am, sir, maging realistic tayo. Alam mo ang pinaka-problema, kaya lalo tayong maghihirap at lalong nababaon tayo sa kahirapan. Ang gobyerno natin ay mas pinipili ang optics or magsinungaling o magtakip pa ng kalagayan talaga ng ating bansa or sitwasyon natin para hindi malaman yung mga kamalian. Mali ho yun, selfish ho yun. Kayo ho ay nagsisilbi sa bayan. Kailangan ho naming malaman nang kami rin ho makapaghanda. Kasi hindi naman nyo kami kayang protektahan sa totoo lang. Eto nga lang, simpleng pagtaas ng gasolina, hindi nyo kami naprotektahan, di ba? Hindi nyo raw makontrol. Okay. Di ba, sabi nyo kasi, ang tawag dito, ano yun? Inventory nyo, sinasabi nyo, stock pa raw ito noong mahal pa. 'Di ba? Paano mangyayari na stock nung mahal pa, kailan ba nagyera lang or something? So, pakilinaw yan. Pero alam nyo, natatandaan nyo, nung lockdown nung lockdown, nang nag-lockdown tayo, bumagsak pa yung presyo ng langis sa mundo. 'Di ba? Bakit? Hindi ba't mabilis din silang nagbaba? Eto, babasahin ko Hindi ba't mabilis lang silang nagbaba para hindi sila malugi sa inventory? Inventory value. 'Di ba? Bakit kapag pabor sa tao, ang bagal, mga ma'am and sir. Pero pag pabor sa oil companies, ang bilis. May mali. Napakalaking mali. Ayusin nyo ho yan. Priority nyo po ang masang Pilipino at mamamayang Pilipino. Hindi ko alam kung hindi nyo alam o nagtatanga-tangahan nga lang kayo Ang sagot ninyo sa hearing ay mukhang hindi alam ang kalakaran. Nakaka-disappoint po. Kasi diyan kayo nagtatrabaho, dapat marunong kayo mag-research at alam nyo dapat ang takbuhan dyan sa world market, 'di ba? Bilang opisyal ng gobyerno po sana, trabaho ninyong bantayan ang bawat sentimo. Kung ang Brent ay bumagsak na dapat po din ay bawat litro ng diesel at gasolina natin ay bumaba pa. Okay. Para sa mga manonood, hindi ho tayo basta nagsasalita dito. May hawak po tayo na naaayon sa batas. Babasahin po natin. Ayon sa Republic Act 8479 o ang Oil Deregulation Law, kahit deregulated tayo, ang DOE o Department of Energy ay may kapangyarihan at mandato na mag-monitor laban sa cartelization, cartel, mafia, at unreasonable price increases. Sinasabi sa batas na dapat fair prices ang umiiral. So dapat protektado mamayang Pilipino. Ang tanong natin, mga kababayan, kapag ang benchmark ay bumaba ng 15%, pero ang pump price ay hindi gumagalaw, hindi ba't unreasonable na iyan? 'Di ba? Bakit tila ang gobyerno pa ang nagtatanggol sa oil companies? Ay nako, sa halip na i-audit ninyo ang kanilang libro at ipakita ang tunay ng cost ng breakdown. 'Di ba? Nako, sa mga opisyal na sumagot kay Kong Paulo Marcoleta, ilagay nyo sa lugar ang inyong sagot at datos kasi huwag nyo kaming daanin sa mabulaklak na salita at yabang. Okay? Mga kababayan, natuto tayong magtanong, matuto tayong magbantay, hindi tayo kaaway ng gobyerno, bagkus tayong mga mamamayan na naghahanap ng katarungan sa bawat patak ng salapi o perang ating pinagpagkuran. Ako po si Cathy Binag, gusto lang magtanong at sana ho'y klaruhin ninyong lahat. God bless and magandang umaga.